Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap na ng SSS pension, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong 2026. Maraming mga retirees ang nagtatanong sa akin, totoo ba na may 3,000 monthly increase ang SSS pension ngayong taon? Baka naman fake news lang yan. At kung totoo man, sino ba ang makakakuha nito? Lahat ba ng SSS pensioners ay covered? Kailangan pa ba nating mag-apply o automatic na lang yan? Alam ko po na napakahalaga ng bawat piso sa inyong pensyon, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin, ng gamot, ng kuryente, ng tubig at halos lahat ng pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman kailangan nating maging updated at informed para hindi tayo maubusan ng pera o makaligtaan ang mga benepisyo na dapat sana ay sa atin. Sa video na ito, ilalahad ko sa inyo ng malinaw kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa SSS pension increase na ito, magkano ba talaga ang tataas, kailan ibibigay, at ano ang mga kailangan ninyong gawin para masigurado na makukuha ninyo ito ng buo at walang problema. Hindi lang yan, pag-uusapan din natin kung may mga posibleng pagbabawas o clawback, kung may bagong requirements, at kung paano ninyo masusulit ang inyong SSS benefits. Kaya, huwag ninyong patayin ang video na ito, panoorin ninyo hanggang dulo dahil baka may mahalagang detalye na makaligtaan ninyo na magdudulot ng malaking kawalan sa inyong kita buwan-buwan. Ngayon, una sa lahat, klaruhin muna natin kung totoo ba o hindi ang balitang ito. Maraming kumakalat na posts sa Facebook, sa text messages at sa mga group chats ng mga seniors na nagsasabing may automatic na 3,000 increase daw lahat ng SSS pensioners ngayong 2026. Pero katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, huwag agad magtiwala sa lahat ng nababasa ninyo online. Kailangan nating alamin kung saan nanggaling ang impormasyon at kung official ba ito. Base sa mga latest announcements ng SSS mismo, ang totoo po ay ito. Mayroon ngang inaprubahang pension increase para sa mga qualified SSS retirees, pero hindi po lahat ay makakakuha ng buong 3,000. Ang increase na ito ay bahagi ng patuloy na programa ng SSS na taasan ang pension benefits para makahabol sa inflation at sa tumataas na cost of living dito sa Pilipinas. Ang actual na amount ng increase ay depende sa inyong current pension amount at sa tagal ng inyong contribution sa SSS noong kayo ay working pa. Kaya ang ibig sabihin, hindi pantay-pantay ang increase. May mga makakakuha ng mas mataas, may mga makakakuha naman ng mas mababa depende sa kanilang individual situation. Tingnan natin ang mga konkretong halimbawa para mas maintindihan ninyo. Halimbawa, si Mang Pedro, 68 years old na, at ang current monthly pension niya ay 5,000. Base sa bagong computation ng SSS, ang increase na matatanggap niya ay humigit kumulang 1,200 monthly. Kaya ang bagong pension niya ay magiging 6,200 kada buwan. Samantala, si Aling Rosa naman, 72 years old, at mas mataas ang kanyang contribution credits dahil mas matagal siyang nag-contribute at mas mataas din ang kanyang average monthly salary credit nung siya ay employed pa. Ang current pension niya ay 8,500 at sa bagong increase, makakakuha siya ng additional 2,800 monthly, kaya ang total niya ngayon ay 11,300 kada buwan. Makikita ninyo dito na ang increase ay hindi fixed amount na 3,000 para sa lahat. Ang 3,000 na yan ay maximum amount lang na maaaring matanggap ng mga retirees na may pinakamataas na pension brackets. Kaya importante na huwag kayong umasa na lahat kayo ay makakakuha ng ganyang amount. Pero kahit mas mababa ang increase ninyo, malaking tulong pa rin yan sa inyong pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa pagbili ng pagkain, gamot at ibang pangangailangan. Kailan naman ibibigay ang increase na ito? Ito naman ay napakahalagang tanong dahil marami sa atin ay hinihintay talaga na makita ang dagdag na pera sa ating bank account or sa ATM. Ayon sa SSS, ang implementation ng pension increase ay magsisimula na sa unang quarter ng 2026, ibig sabihin sa January, February o March. Pero base sa mga nakaraang experience, karamihan ng mass adjustments ay nangyayari sa February o March dahil kailangan pa ng SSS na i-update ang lahat ng records at systems nila. Ang increase na ito ay retroactive. Ibig sabihin kung mag-start ang implementation sa March, kasama na doon ang increase para sa January at February.
kaya makakakuha kayo ng lump sum para sa nakaraang months. Halimbawa, kung 1,500 ang monthly increase ninyo at nag-implement ng March, makakakuha kayo ng 4,500 agad sa March payout ninyo dahil kasama na ang increase para sa January, February at March. Kaya bantayan ninyo ang inyong bank account o SSS UMID ATM card sa mga susunod na buwan. Ngayon, mayroon ding mga important reminders na kailangan ninyong malaman para hindi kayo makaligtaan o magkaroon ng problema sa payout. Una, siguruhin ninyong updated ang inyong record sa SSS. Kung nagbago ang inyong address, phone number, o banking details, kailangan ninyong i-update yan sa SSS para walang aberya sa pag-credit ng inyong pension. Maraming pensioners ang hindi nakakakuha ng kanilang pension on time dahil outdated ang kanilang information sa sistema. Pwede ninyong i-update yan online sa My SSS portal kung marunong kayong gumamit ng internet or pwede rin kayong pumunta sa nearest SSS branch ninyo. Dalhin lang ninyo ang inyong valid ID, SSS number at proof of new address kung magbago man ang inyong tinitirhan. Pangalawa, mag-beware sa mga scammers at fake text messages. Maraming mga masasamang loob na sumusubok mangutong ng mga seniors sa pamamagitan ng text or phone calls na nagsasabing may additional requirements daw o kailangan mag-update ng bank details para makuha ang increase. Tandaan, ang SSS ay hindi hihilingin ng sensitive information tulad ng ATM PIN, OTP o bank password sa pamamagitan ng text o tawag. Lahat ng official communications ay dadaan sa My SSS account ninyo o sa mismong SSS office. May mga tanong din akong natatanggap kung may tax implication ba ang pension increase na ito. Ang magandang balita ay wala pong tax ang SSS pension sa Pilipinas. Lahat ng natanggap ninyo ay tax-free na, kaya ang buong amount ng inyong pension kasama ang increase ay mapupunta sa inyo ng buo. Hindi tulad sa ibang bansa na may tax pa ang pension income, dito sa Pilipinas ay protected ang mga senior citizens at retirees pagdating sa taxation ng kanilang retirement benefits. Kaya kung makakakuha kayo ng 2,000 increase, ang 2,000 na yan ay sa inyo na talaga, walang bawas na kahit ano. Ito ay malaking advantage para sa mga seniors na katulad ninyo na umaasa sa pensyon bilang primary source of income. Pag-usapan naman natin ang mga possible clawbacks o pagbabawas na maaaring maganap. Mayroon bang sitwasyon na mababawasan o mawawala ang inyong pension increase? Ang sagot ay, mayroon. Una, kung kayo ay hindi nag-undergo ng annual liveness verification o ang tinatawag na proof of life, maaaring masuspend ang inyong pension. Ang SSS ay nag-require ng verification na ikaw ay buhay pa at entitled pa sa pension. Ginagawa ito para iwasan ang fraud at para siguruhing hindi na nagbabayad sa mga pensioners na pumanaw na. Ang verification na ito ay maaaring gawin online or sa SSS office. Kapag hindi ninyo ito ginawa sa takdang panahon, maaaring huminto ang inyong monthly payout hanggang sa makumpleto ninyo ang requirement. Pangalawa, kung may utang kayo sa SSS na hindi pa nabayaran, maaaring magkaroon ng automatic deduction sa inyong pensyon para bayaran ang utang. Halimbawa, kung may natitirang salary loan o calamity loan kayo, babawasan nila ang pensyon ninyo hanggang mabayaran ang balance. Kaya importante na clear kayo sa lahat ng obligations ninyo sa SSS para hindi kayo magulat sa pagbaba ng inyong monthly pension. May mga hidden benefits din ng SSS na hindi lahat ay nakakaalam. Alam ba ninyo na bilang SSS pensioner, entitled pa rin kayo sa funeral benefit kapag kayo ay pumanaw na? Ang benefit na ito ay 20,000 minimum at maaaring maging 40,000 depende sa inyong contributions. Ang funeral benefit ay ibibigay sa inyong designated beneficiary para tulungan sila sa gastos ng libing. Kaya importante na may updated beneficiary kayo sa SSS records para walang problema pagdating ng panahon. Bukod dito, kung kayo ay may asawa at mga anak na dependent, sila ay maaaring makatanggap ng survivor's pension kapag kayo ay pumanaw na. Ang survivor's pension ay percentage ng inyong monthly pension na ibibigay sa inyong mga dependents hanggang sa sila ay umabot sa edad na hindi na qualified o hanggang sa sila ay mag-asawa. Kaya ang SSS benefits ay hindi lang para sa inyo habang buhay kayo, may proteksyon din yan para sa inyong pamilya. Para sa mga pumupunta sa SSS office para sa mga transactions, mayroon akong mga tips para mas mabilis at mas madali ang inyong experience.
Una, pumunta kayo ng maaga, mga 7:30 a.m. o 8:00 a.m. para maiwasan ng mahabang pila. Ang SSS offices ay mas konti ang tao sa umaga kumpara sa tanghali or hapon. Pangalawa, dalhin ninyo lahat ng required documents sa first visit ninyo para hindi kayo balik-balik. Kasama dito ang valid ID, SSS ID or UMID card, birth certificate kung kailangan, at iba pang supporting documents depende sa transaction ninyo. Pangatlo, subukan ninyong gamitin ang online services ng SSS sa My SSS portal para sa mga transactions na pwedeng gawin online tulad ng checking ng contribution history, printing ng certification, o updating ng personal information. Mas convenient ito at hindi na kailangan pumunta sa office. Kung hindi kayo marunong gumamit ng computer o smartphone, hilingin ninyo sa inyong mga anak o apo na tulungan kayo. Ang isa pang importante na dapat ninyong malaman ay ang optimal na strategy para sa payout ninyo. Maraming pensioners ang hindi alam na pwede nilang i-maximize ang kanilang benefits sa pamamagitan ng tamang planning. Una, kung kayo ay may option pa na mag-contribute voluntarily sa SSS kahit retired na kayo, consider ninyo ito kung kaya pa ng budget ninyo. Ang additional contributions ay magdadagdag sa inyong credited years at maaaring mag-result sa higher pension adjustment sa future. Pangalawa, kung kayo ay may spouse na hindi pa nagre-retire, siguraduhin kumpleto niya ang kanyang 120 monthly contributions para ma-maximize ang kanyang pension din pagdating ng panahon. Maraming couples ang nagsisisi dahil kulang ng ilang contributions lang ang isa sa kanila at hindi nakakwalify sa full pension benefits. Pangatlo, kung kayo ay may mga investments o savings, i-coordinate ninyo ang inyong SSS pension sa inyong other income sources para may proper cash flow kayo buong taon. Halimbawa, kung alam ninyong may mga gastos kayong seasonal tulad ng Pasko or birthdays, mag-save kayo ng portion ng pension ninyo para may extra funds kayo kapag kailangan. Sa pagtatapos, ang SSS pension increase na ito ay tunay na good news para sa ating mga seniors, pero kailangan nating maging realistic at informed sa actual amounts at implementation. Huwag tayong umasa sa fake news o sa mga hindi verified na information. Bantayan ninyo ang official announcements ng SSS sa kanilang website o sa kanilang official social media pages. I-check ninyo rin ang inyong My SSS account para sa updates tungkol sa inyong pension. Ang bawat piso na dagdag sa inyong monthly pension ay malaking tulong, kaya siguruhing wala kayong makakaligtaan. I-update ninyo ang inyong records, kumpletuhin ang inyong requirements tulad ng annual verification, at magtanong kayo sa SSS kung may hindi kayo maintindihan. Tandaan, ang SSS ay nandito para sa atin, kaya huwag kayong mahiya na lumapit at magtanong. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito na maging mas informed tungkol sa SSS pension increase para sa 2026. Kung nakatulong ang information na ito, mag-subscribe kayo sa channel at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors din para sila ay maging updated din. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta. Ingat kayo palagi at sana ay maging mas masaya at mas secured ang inyong retirement years. Hanggang sa muli, mga kababayan.